yun. Pero yun nga, no? Hindi pa rin po yun nagligtas sa kanya. Okay? Ang pagiging membro ng isang reliyon ay nakakapagligtas. Si Judas po, no, na si Judas Iscariot na binenta ang Panginoon. Tandaan niyo, membro siya ng unang church ng Panginoon. Sa John 6:70 to 71, ay may karapatan pa nga at kakayanan sana magsisi si Pedro, si Judas, kaya lang nagpaamatay naman siya, no? Kaya ang sabi po ni Jesus, kilala niya si Judas no? Sinagot sila ni Jesus, hindi baga hinirang ko kayong 12 at ang isa sa inyo ay Diablo. Alam niya na siya ay kay Satanas pa, no? Ang pagiging madasalin at reliyoso ay nakakapagligtas. Ano po kaya ang sabi ng salita ng Diyos? Si Cornelio po sa gawatin ay madasalin kaya nga siya ay pinadalhan ng lingkod ng Panginoon. Pero hindi pa siya ligtas, hindi pa rin siya Kristiyano, no? Kaya tatandaan niyo po, ang tunay na pagiging Kristiyano po sa Bible ay anak na ng Diyos at ligtas. Ano po? Tiyak niya ang kanyang patutunguhan, no? Kaya ito na po ang tamang paraan ng pagiging Kristiyano. Ano pong sabi ng gawa o Acts 11:26? At nang siya'y kanyang masumpungan, ay kanyang dinala siya sa Antioquia at nangyari na siya'y buong 1 taon sila'y nakisama sa eklesiya at nagsipagturo sa maraming tao. At ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano. Alam niyo po dito sa Acts 11:26, dito first time na lumabas yung word na Christian. At ang sabi po riyon, ito po ay mga alagad, no? Alagad ni Kristo. At pag pinag-aralan niyo po ang alagad ni Kristo, na makikita natin eto sila, no? Ito, yung sila po yung mga nagsisi na sa kanilang mga kasalanan. Roma 3:10, 23 at Jeremiah 17 verse 9. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala-wala kahit isa. Sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat ng bagay. At totoong masama, sinong makakaalam, masama ang puso, isip at tayong tatlo nga nakamano ng kasalanan, nahawa sa kasalanan, namumuhay sa kasalanan. May tatlo rin sa pisikal, nakaisip, nakasalita at naagawa ng kasalanan. Hindi man po tayo pumatay pero tayo po ay, alam niyo po, sa mata ng Diyos ay, sabi nga sa Roma 3:23, ano pong sabi? Sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pasensyahan po, no? Talagang hindi po tayo nakakabot sa ikatutuwa at sa kaluwalhatian para tayo po ay maging, alam niyo yun, karapat-dapat sa Kanya. Pero alam niyo, hindi po natin kailangang gawin ng mga bagay na, kasi talagang dugo ng tao, tayo lahat ay makasalanan, no? Pero kung hingi tayo ng tawad dahil si Jesus naman ay namatay na sa krus, ano pong sabi? Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Patatawarin at lilinisin sa lahat ng kalikuan. Bakit po ganun? Kasi po ang nakita po ng Diyos dun sa 1 John 2:1 ay yung ginawa na ni Jesus. Ang tawag nga dun sa Panginoon ay abogado ng mga tumanggap kay Kristo. Ang nakita ng Panginoong Diyos Ama ay hindi na yung dapat tayo maparusahan, kundi may naparusahan na. Ang nakikita niya ay ang ginawa ni Jesus para sa atin. So sana maunawaan niyo po, no, na ang una ang Kristiyano ay isa ng humingi ng tawad. Napatawad na ni Kristo dahil siya ay tapat at banal na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan. Pangalawa, isang mananampalataya, no? Mananampalataya at anyayahan ang Panginoon sa iyong puso, no? Narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutoktok. Kung ang sino man ay dumirinig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. John 12, datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang mga nagsasampalataya sa kanyang pangalan. Kung ngayon ay sasampalataya tayo sa pangalan ng Panginoon, bakit sa kanyang pangalan? Dahil si Jesus lang ang nagtubo sa atin. At bakit sasampalataya ang magiging anak?
Kasi ang anak po ay tagapagmana ng langit. Kasi ang anak po ng Diyos ay hindi na po sa dyablo. Kasi ang anak po ng Diyos ay Kristiyano. Kaya humingi ng tawad at sumampalataya na tayo kay Jesus bilang Panginoon. Pastor, sumampalataya naman ako eh. Sumampalataya ka na ba na siya ay iyong tagapagligtas at Panginoon? Kasi maraming tao po ang sampalataya kay Jesus bilang kung anong ginawa niya, kung hindi doon sa pangako ng Diyos na may buhay na walang hanggan. Mahalaga po yun na tanggapin mo ngayon ang ino-offer niya ng buhay na walang hanggan para sa atin. Ano po? At ang sabi pa ron, tatahan kasama natin. Pastor, makasalanan